Magandang hapon po at happy Sabbath at, akin po kayong, wini-welcome sa atin pong evening devotional. So, sa atin pong pagsisimula ay tayo po ay sisiawitan para sa ating opening song and susunod po ng opening prayer. At ang hahatid po ng atin pong devotional ay si Sister, ah, Keniza Blanche. So, tayo na po ay, magsimulang, umawit. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin mo sa taas ka po ng kalangitan, man. Maraming pong salamat sa hapon na ito, sa araw na po ng Sabot na ito. Sa inyo pong patuloy po na bayingin sa amin, wala pa naman po kagabi. At sa buong pong naming mga pag-aaral, salamat Ama sa pagbigay po na sa inyo namin ng mga karunungan at mga mensahe po. Nawa po ito po yung aming may sa kabuhayan. At ganun din po sa mga pag-aaralan din po namin ngayong hapon. Kayo po nawa ang mabay sa amin. Gusto niyo po ang mga puso at isipan. Ito po ang aming pong lubusan po na maunawaan at maintindihan po ang lahat po ng mga mensahe po na ibabahagi po sa amin ng tagapagsalita. Tulungan niyo rin po ang siyang magbimensahe na buksan niyo po ang kanyang isipan na wala po siyang masabi ng kanyang mga sariling opinion bagkus mga
salitang mga naayon lamang sa inyong kalooban. At inyo po kami patawarin at linisin sa inyo po kami nasumpungan ng pagkukulang at pag-aasala. Ito na po ang sa lingin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So good afternoon po and happy Sabbath po sa ating lahat. So ang ating devotional for this afternoon ay matatagpuan po sa ating devotional book na God's Amazing Grace na ang title po ng devotional natin sa hapong ito ay Gospel Shoes for a Mission. Peace. Ebanghelyong sapatos para sa misyon ng kapayapaan. Napakaganda po nito. Ibig sabihin, ito ay sounds like missionary mission of peace. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ito po ay matatagpuan sa Ephesians 6:15 na ang iyong pangyapak, ang iyong mga paa ay may pangyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Sabi po dito, we are living in the midst of an epidemic of crime at which thoughtful, God-fearing men everywhere stand aghast. Every day brings its heart-sickening record of violence and lawlessness, of indifference to human suffering, of brutal, fiendish destruction of human life. Every day testifies to the increase of insanity, murder, and suicide. Who can doubt that satanic agencies are at work among men with increasing activity to distract and corrupt the mind and defile and destroy the body? So, ang sabi po dito, tayo ay nabubuhay sa kalagitnaan ng epidemya ng krimen o ng kasamaan na kung saan yung mga nag-iisip, may takot sa Diyos, saan man sila ay nangakilakbot. Natatakot sila sapagkat araw-araw palagi na lang natin naririnig yung mga talagang nakakasukan ng mga tala ng kasamaan, kawalan ng batas, at pati na rin sa kawalan ng pakiramdam o concern sa mga taong nahihirapan ng brutal, mabagsik na pagkasira sa buhay ng tao. Araw-araw ay nagpapatunay ng karagdagan ng pagkabaliw, pagpatay at pati na rin ang pagpapakamatay. So, kung sa record lang din naman, talagang breaker ng record ngayon ang mga klase ng crimes na narinig natin noon na rare lang, pero ngayon parang nagiging normal na lang at halos araw-araw o maaring oras-oras, iba't ibang lugar ay nakakarinig tayo ng iba't ibang klase brutal na pagpatay, mga dulot ng mga pangyayaring ito ay naghahatid din ng talagang depression sa mga tao. Kaya no wonder sa panahon din ito ay ng mga, lalo na sa mga kabataan na nakakaranas ng depression, dahilan na rin ng pagtaas ng rate ng suicide. So who can doubt, sino magdadalawang isip na ang ahensya ng kasamaan ay nasa paggawa o pagtatrabaho sa mga tao na may karagdagang gawain upang bulabugin at pasamain ang isipan at sirain o dumihan ang katawan. So ito na, hindi natin nakikita, pero yung increase ng mga kasamaan, pag-increase ng mga iba't ibang klaseng problema at kasamaan, ay dulot din ito na hindi natin nalalaman minsan na ang kaaway ay nasa kanyang paggawa, lihim na paggawa na hindi natin namamalayan, na ito ay dulot na pala ng kanyang mga taktika upang marami pa siyang mapalayo mula sa Diyos at makuha. So next, and while the world is filled with these evils,
The gospel is too often presented in so indifferent a manner as to make but little impression upon the consciences or the lives of men. So habang ang sanlibutan ay punong-puno ng kasamaan, ang ebanghelyo ay palaging pinapahayag sa paraan na hindi na ito kapansin-pansin. Hindi na siya kapansin-pansin, hindi na rin niya namumove ang conscience o ang buhay ng tao. Kahit saan man ay may mga puso na umiiyak o sumisigaw para sa isang bagay na kung saan hindi nila o wala sila. Hindi sila nagkaroon. So they long for a power that will give them mastery over sin. At ang bagay na yun ay magkaroon lamang sila ng kapangyarihan na mapanagumpayan ang kasalanan. Isang kapangyarihan na magliligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa kasamaan. Isang kapangyarihan na magbibigay sa kanila ng kalusugan, buhay at kapayapaan. Kahit saan tayo mapunta ng mga klase ng lugar, may mga tao talaga, lalo sa mga syudad, ay makikita mo na walang kapayapaan. Sa araw-araw ng buhay, gumagawa na lang po upang matustusan ang mga pangangailangan, pero yung mga minsan lalong-lalo na sa mga nanay, yung mga kinikwenta niya magiging pangangailangan ng mga pag-aaral ng kanyang mga anak ay talagang nagbibigay din sa kanya ng kagulumihanan. So yun pa lang ay wala ka ng peace. How much more kung yun ay may mga pangyayari ng mga violences, dumating yung pagsubok na magkaroon ng depression. Hindi naman po natin pinapanalangin yung mga mahal natin sa buhay. At kung hindi naman ay ano-ano na lang klase. Pero ang sabi dito, parang parehas din tayo sa anong pangangailangan ng mga tingin natin ng mga taong wala sa pananampalataya. At ito rin yung kapangyarihan na longing din natin. Yung magkaroon tayo ng mastery over sin. Sapagkat kahit tayo nananampalataya at tayo ay alipin din ng kasamaan o kasalanan. Nangangailangan pa rin tayo ng kagamutan at buhay at kapayapaan. Sa ang ebanghelyo ay isang mensahe ng kapayapaan. Tunay nga naman, ang gospel is a message of salvation. And once narinig mo na, dun ka lamang makakalabas sa yung pagkabilanggo sa kasalanan, ay meron kang hindi lang freedom, kundi meron ka ring peace. So, ang sangka-Kristyanuhan ay isang sistema na kung saan kapag ito ay tinanggap at sinunod, ay kakalat ang kapayapaan at pagkakaisa at kasiyahan sa buong sangkalupaan. Ang relihiyon ni Kristo ang siyang magbibigkis o pag-iisahin niya ng parang magkakapatid na nagkakaisa o malapit sa bawat isa, lahat ng tatanggap sa kanyang mga katuruan o doktrina. So, ang kapayapaan ni Kristo ay pinanganak sa katotohanan. Ito ay tugma sa Diyos. Ang tunay na, take note po, ang tunay na kapayapaan ay nanggaling naman kay Kristo. Kung paano mo ito mapapatunayan kung ito ay tunay na kapayapaan, ay kung ito ay tugma sa Diyos. Ang sanlibutan ay napupuot sa kautusan ng Diyos. Ang makasalanan ay napupuot sa kanilang manlilikha. At bilang isang resulta, sila ay napupuot sa isa't isa. Ang tao ay hindi niya kayang maglikha ng kapayapaan. Ang plano ng tao para sa pagdadalisay at pagtataas ng mga individual o ng lipunan ay mabibigo na maglikha ng kapayapaan sapagkat hindi nila kayang abutin ang puso
ang kapangyarihan o tanging kapangyarihan na makapaglilikha o magpapatuloy ng tunay na kapayapaan ay sa biyaya lamang ni Kristo. Kapag ito ay naitanim sa puso, ay ito ay magpapalayas ng mga masasamang kaisipan o damdamin na siyang nagdudulot ng pag-aaway-away at paghahati-hati. So, ang mga mukha ng mga lalaki at mga babae na nagsisilakad at nagsisipaggawa sa Diyos ay nakikitaan sila ng kapayapaan na nagmumula sa langit. Sila ay napapaglibutan ng atmosfera ng langit sapagkat sa mga kaluluwang ito ang kaharian ng Diyos ay nagpasimula. So ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ito ay ating pag-usapan, ipanalangin at paniwalaan. Gawin itong bahagi ng ating buhay. Ating bigisin ang ating sarili ng baluti ng Kristiyano at maniguro ng ating mga paa ay nakasapatos na may paghahanda o sa sapatos na may paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. So tayo bilang mga nagsisipagpanggap ng mga misyonaryo ng Diyos ay kailangan natin misyonaryo ng Diyos ay kailangan natin isuot. Palaging tayo ay nagbibigay o nagpapahayag ng ebanghelyo ng kapayapaan. Sa paglakad pa lang natin, nakikitaan na tayo ay mga misyonaryo na nagmisyon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So yun lamang po. Once again, happy Sabbath po sa ating lahat. Naway meron po tayong napakagandang aral na nadulot sa devotional po ito sa hapong ito. Once again, happy Sabbath and good afternoon po sa ating lahat. Salamat po, Sister Janisa, sa inyo pong pangunguna. So, sa atin pong lesson ay diniscuss or tinalakay po dun na yung ating mundo nga po is overwhelmed by violence. Ang exact term nga dun is epidemic of crime. So, talagang pasama na pasama ang ating kalagayan. I mean, yung mga evil works ay kumbaga overwhelming at ang mga tao talaga is nangangailangan ng Diyos, ng gospel message of peace. And ang tayo bilang nag-aangkin na tayo ay tagasunod ni Christ ay kinakailangan ng grace niya in order na tayo din naman ay hindi lang lumalakad ng nagsi-share ng katotohanan, kundi tayo mismo ay lumalakad dun sa gospel na binabahagi natin. So, meron tayong part na bago pa dumating si Kristo ay dapat tayo ay part na dun sa a gospel of peace, sa pag-prepare ng gospel of peace. So, sabi nga doon, talk it, pray it, believe it. Make it a part of the life. So, yun yung parang kailangan nating gawin. And hindi tayo yung mismo yung makakapag-change ng heart or makakapagdala ng mensahe. I mean, hindi tayo mismo yung makakapag-touch ng hearts nila, kundi only Christ. Kaya kinakailangan din naman tayo ay ma-transform at maging connected to God while delivering the message. So, yun po yung ating napakinggang lesson, yung Gospel Truths for a Mission of Peace. So, meron pa po bang nais bahagi ng kanilang insight?
So kung wala na po ay, dadako na po tayo sa ating closing song and susunod po ng, closing prayer po ng, kung wala pong closing prayers si Sister Kaniza ay maaari po bang wala po ulit sa Tumpa Church ang manguna sa atin pong closing prayer. Let's pray, our dear Heavenly Father. We would like to thank you for the wonderful message that we have heard this evening. May you please bless us and help us, put them in our hearts and minds, and show them in our daily lives so that we may become good examples to those around us and become the children that you like us to be as well. Help us cultivate the character that you would like us to have and become the best versions of ourselves that we can be. And please continue to guide and bless us throughout the rest of the day, throughout the night, and throughout the rest of the week. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Brother Alfie, sa panguna sa closing prayer, and thank you po sa mga nakasama natin simula po kaninang umaga sa ating Sabbath School at hanggang ngayon po sa ating evening devotional. At muli po namin kayong in-invite sa susunod na Sabbath. Ang ating pong program po ay simula ang ating pong program ay para sa Sabbath ay nagsimula at 9 a.m. At ganoon din po, in-invite po namin kayo sa atin pong daily morning devotional. Bukas po at every morning po ang ating pong morning devotional ay nagsimula at 5 a.m. at evening devotional po at 6 p.m. Yun lamang po at Happy New Week po.